ng Tagalog. Nakabahan na naman. Sana makatagal. Sige po, kung inyo pong nakita, dahil nandiyan naman sa screen, ay ating pong sabay-sabay na basahin mula verse 22 hanggang verse 25. So, handa, basa. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya ay umaalis, kanyang nalilimutan kung ano siya. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan, at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad ng gumagawa, ay pagpapalain ang taong ito sa kanyang ginagawa. So, tayo po muna ay manalangin, tayo muna ay mag-pray. Ama naming Diyos na sa langit, magandang hapon po, magandang gabi. Salamat Panginoon muli sa pagkakataon muli na iyong pinahintulutan na makapangaral ng iyong mga salita. Salamat Panginoon sa pribilehiyo, salamat sa Panginoong Sus na naglagay po sa akin dito, Panginoon. Kaya po ako ay lumalapit sa iyo, Panginoon, ang iyong mayamang kapangyarihan. Tulungan mo, Panginoon, ang iyong lingkod na makapagdala ng iyong salita. May pangaral ng ayos po ang iyong mga salita ngayong gabi. At dalangin ko po ang pagkilos po ng Banal na Espiritu sa bawat isang makikinig. Nawa, O Diyos, ay kayo pong magpapala na sila po ay mabless ng iyong mga salita. Palayan niyo po ang mga oras na daan. Tunay, O Diyos, kayo po ang sumama sa bawat isa. At kayo po ang magpapala, Panginoon. Patawad po sa mga pagkukulang pagkakasala na iyong nasusupungan sa amin. Marahil hindi po namin sinasadya o kung ano man. Pero batit mo, Panginoon, ng aming buhay. Wala po kaming maitatago sa iyo. Kaya, Panginoon, kami po ay nagsusuma po mo lagi ng iyong paglilinis sa amin. Pagdapatin niyo po kami, paging patuloy na ikaw may taas, malulhati sa oras na daan, Panginoon. Purihin ka, lahat po ito'y aming ibinabalik sa iyo, Ama, sa dakilang pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Sige po, makakaupo na po tayong lahat. Mira, 6:15. Sana makatagal na ako hanggang 7, no? Ano man. So, salamat po sa Panginoon muli sa kanya pong biyaya na makatayo ng kanya pong, makapangaral ng kanyang mga salita. So, ito po yung blessing sa akin sapagkat, kumbaga ay hindi man karapat dapat, pero salamat na mapagtiwalaan ng Panginoon at kumbaga ng ating pastor na mga pagturo. Ano? At sana po, kayong pong panalangin lagi sa inyo ay, naway lagi tayo mapagpala, ano? So, sabi ko nga hindi naman yan sa nagsasalita sa unahan, kundi sa salita na pinapangaral. Bagamat minsan hindi nga talaga maiiwasan yun. Pero ang tingnan pa rin natin ay ang Panginoon. Dahil ang Panginoon lang naman talaga ang kumbaga perfect. So walang perfect na tagapagsalita, tanging ang Panginoon lang. So ngayon pong gabi ay tayo po ay kumbaga ay mag-aaral muli at patuloy pong nating inaaral ang kanyang mga salita. So tayo po ay nagpapasalamat na tayo po ay kumbaga ay maluag na nakapag-aral ng kanyang salita. Kumbaga ay biyaya po dahil sa ibang lugar, tinitreasure nila itong ganitong gawain. Kumbaga sa atin parang easy-easy lang, pero sa iba, kumbaga ay parang buwis buhay para makaten lang po ng ganito. Kaya po magpasalamat tayo na tayo ay ang ating panahon, bagamat nasa mapanganib ng panahon, pero tayo, malaya pa tayo nakapangaral at malaya nakakapakinig ng kanyang mga salita. Kaya biyaya po na tayo po ay nandito. So sa atin pong pag-aaral ngayong gabi, ay ang napa-assign po sa akin ay ito pong tinatawag na application. Application of the Bible. Kumbaga ay, ito po kasi kumbaga medyo sa lahat ay ito yung pinakamahalaga. Kasi walang kwenta po lahat ng ating napakinggan. Tayo po nag-aaral ng Bible 3 months. Nagsimula po tayo sa January, February, March, at ngayon po ay tayo ay nasa huling bahagi na ng pag-aaral ng Bible. So next week po ay tayo ay, kumbaga ay mag-uumpisa na ng pagtatalakay ng ibang topic. So tayo nasa panalangin na. At sana po ngayon, kaya po ito'y hamon sa atin ngayon na nakapakinig, kasi ito po yung pinaka-importante sa lahat. Kasi wala pong kwenta lahat ng ating napakinggan kung hindi po natin ito gagawin. Tama po ba? Kasi lahat ng ating napakinggan, kung dumaan lang talaga sa atin to na walang pag-a-apply, walang kwenta. Sayang naman ang inyong pag-attend. Parang nag-aaksaya lang ng oras. Bagamat pag ako ang preacher, ay parang hindi naman nag-aaksaya dahil saglit lang. Pero ang punto po natin doon
ay napakahalaga po nitong aplikasyon. Kasi para saan pa narinig natin na ipangaral ng salita, mag-meditate, methods, Bible study, inspiration, lahat lang yan. Kung wala namang itong dating talaga sa atin, ay wala pong kwenta yan. Kaya po mahalaga na atin pong, kumbaga ay matutunan talaga. Kasi alam niyo po, yung application po, yan ay may malaking factor sa buhay natin, lalo sa ating mga Kristiyano. Kasi alam niyo po, ito pong James, kumbaga, kung inyong naalala nung ako'y nagturo sa canonization, so ang issue po kasi dito nga, ay ang tinuturo dito ay pananampalataya na kailangan ng gawa. So hindi ang idea ay kailangan mo manampalataya at gumawa para maligtas, pero kaakibat ng iyong pananampalataya ay ang paggawa. Kumbaga ang idea po dito, ang paggawa ay yung, kasi ang sabi po kasi dito nung talata natin binasa, basahin ko lang po ulit, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. So doon pa lang po makikita natin talaga na ang kalooban talaga ng Panginoon sa atin ay hindi tagapakinig lang. So hindi lang dapat tayo umaaten at nakikinig, kundi talagang gumagawa at tumutupad ng kanyang salita. Kasi ako po, especially sa akin, ako po ay, kumbaga ito yung example na po sa akin ni Romel at na example na rin po sa YS na devotion. Ako po ay, 2009, naligtas at na-baptize sa biyaya ng Panginoon. At ako po ay 15 years na. 15 o magsi-16 na, kumbaga ay 16 na taon na. At yung 16 na taon nang yun po, napakadami ko na napakinggan. Napakadami ko nang narinig. Pero salamat dahil ang biyaya ng Panginoon, meron naman pong nagagawa at nagsisikap na magawa pa. Kaya po sana sa atin, lalo higit sa ating mga talagang dating nagsasabi ng Kristiyano, dapat talagang mayroon tayong nagagawa na sa Panginoon. Na dahil sa lahat ng ating napakinggan, sa lahat ng ating kumbaga ay buhay Kristiyano, dapat talaga tayo maging tagatupad na ng salita ng Panginoon. Kasi yan talaga yung yan talaga yung tunay na basihan na ikaw ay nanampalataya. Ay yung application pong tinatawag. Kaya mas napapatunayan po natin talaga na tayo ay may natutunan kapag ina-apply talaga natin to sa ating buhay. Kasi alam niyo po, madaling tandaan ang isang bagay kapag ginagawa mo agad. Ang tao pa naman likas na makakalimutin yan, especially po sa akin. Kaya po, mas madaling magre-retain talaga sa atin ang isang bagay kung talagang ating ginagawa. Tama po ba? Tingnan nyo, kapag ang isang bagay laging mong ginagawa, nagiging habit mo na di ba? Ngayon, kapag ikaw ay tagatupad talaga ng salita ng Panginoon, magiging habit mo rin yan. Kaya ikaw ay hindi makukontento na ikaw ay tagapakinig lang. Kasi ang kalooban talaga ng Panginoon sa atin, bilang mga anak niya, dapat tayo hindi lang tagapakinig. Kasi ang tunay na ligtas, sa ibang religion, sila satisfied na sila dun sa ganun Tayo talagang nakakaalam ng tunay. Dapat tayo hindi kagaya nila, na tagapakinig lang. Dapat hindi tayo masatisfied na tayo ay nandito lang, nakaupo, uuwi, na wala man lang, kumbaga nakapakinig, pero walang aplikasyon sa ating napakinggan. Kasi wala talagang lugar po ang paglago sa ating buhay kung hindi tayo mag-a-apply. Tama po? Kaya po, itong bahaging ng pag-aaral na ito, kaya ito laging dulo ng topic. Kasi walang kwenta lahat nga po kung walang pag-a-apply. Kaya po ang hamon sa atin ay itong tinatawag na application of the Bible. So, kaya po sana mapagpala po sa ng salita ng Panginoon ng gabi. So sa ating pong pag-aaral, dako na po tayo sa ating pong mga points para hindi na tayo magtagal. Sabihan po. So, ating pong basahin. So number 1 po na aking point po dyan, the application of the Bible, unang makikita natin dyan is point. Point. So number 1 point ay point. Kasi kailangan ko po ng letter P. Kaya po, ewan ko ba, kumbaga ay, ang idea kasi pala talaga ng pag-aaral ng salita ng Panginoon, kaya pala ginagamitan ng alliteration is para lalong ma-retain sa atin. Pero medyo pahirap naman ho sa nagsasalita, Pero biyaya ng Panginoon, kahit pa paano po, gusto ko pong makarating ito sa inyo, kaya po, sana kahit sa simpleng bagay na pong yan ay makarating. Ano po bang isibihin ng point? So, isibihin po ng point ay, gusto ko pong iparating dito sa inyo ay yung tinatawag pong emphasis. O kumbaga ay binibigyang diin. Kasi dito po sa aklat ng Santiago, chapter 1, verse 22, ang sabi po dito, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig
lamang. So doon pa lang po, ibig sabihin talaga, pinapatungkulan na, tinuturo ni Santiago sa atin na tayo dapat talaga maging tagatupad ng kanyang mga salita. Kasi kalooban talaga ng Panginoon nga na tayo ay hindi lang tagapakinig, kundi tagatupad. Kasi kung inyo pong babasahin yung James chapter 4 verse 17, ang sabi po doon, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at hindi ni ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Sa nakakaalam nga sa paggawa ng mabuti at hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Ito po hindi pa tungkol sa kaligtasan, kundi ito'y parang tumutukoy din po sa atin. Kasi tingnan niyo po, tayo ay nakakapakinig ng mga salita ng Panginoon. At alam niyong tama yun, di ba? Alam niyong mabuti yun. Pero tingnan niyo po, ang sabi ni James, ang conclusion niya, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa kanya. Kaya po tayo tinuturuan ngayon na ito balik, yung palang hindi pagsunod, kumbaga natuturuan ka pero alam mong tama, hindi mo ginagawa, kasalanan pala to sa atin. Hindi pala to maghang bagay na ikaw tagapakinig lang. Kasi ayaw ng Diyos ng masubahin, ang gusto niya masunurin. Ngayon kung hindi mo gagawa, kasalanan talaga ito sa atin. Kaya wala talagang, kumbaga ay, hindi talaga natin may experience ng Panginoon sa ating buhay. Kasi malayo tayo sa Kanya, tayo nagkakasala, ang Panginoon galit sa makasalanan. Ay ngayon, kung tayo manatili sa pagiging pasaway, na tayo nakukontento na sa pagiging tagapakinig lang, ay ating pong siya sa atin. Kasi ang sabi ng Bible, sa nakakaalam nga ng paggawa ng mabuti, at ito'y hindi ginagawa, ito'y kasalanan sa Kanya. Kaya po ang sabi din po ng 1 John chapter 3 verse 18, ang sabi po doon, mumunti ko mga anak, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dilaman, kundi ng gawa ng at katotohanan. So malinaw po dyan, sabi po dyan, huwag tayong magsiibig ng salita ni ng dilaman, kundi ng gawa at katotohanan. So maliwanag po talaga, nilindiin ng Bible, na ayaw ng Panginoon ng yung magaling lang sa salita, magaling lang makinig, pero wala naman talagang gawa at katotohanan. Kaya po sana maliwanag po sa atin yan na wag lang tayong magsiibig ng salita. Wag lang tayong makontento na tayo tagapakinig lang. Dapat tayo ay talagang tumutupad, tagatupad. Kasi nandun ang kalooban talaga ng Panginoon. Kasi sabi pa po ng Luke chapter 6 verse 46 to 47, bilang pagpapatibay lang din po niyan. Ang sabi po doon, at bakit tinatawag ninyo ako Panginoon, Panginoon, at di niyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? So tawag po, maliwanag po yan. Bakit ninyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon, at hindi niyo ginagawa ang mga bagay na aking sinasabi? So wala pong kwenta na tayo ay pumanginoon ng pamanginoon, pero yung tinuturo sa atin ng Panginoon, kumbaga yung ating napapakinggan lagi, ay hindi naman natin ginagawa. Hindi natin ina-apply sa ating buhay. Walang kwenta. Ano pa tinawag nating Panginoon ng Panginoon kung hindi naman natin siya pakikinggan? Tama po ba? Nakakarating po ba sa inyo? So maliwanag po. Kaya nga point, emphasis. Kasi kung hindi ito malaga, hindi ito ituturo. Kasi kung ang Panginoon ay ang kalooban sa atin ay tayo iligtas at maging tagapakinig na lang, ay di hanggang doon na lang. Pero ang Bible hindi naman po yun eh. Hindi naman doon natapos lang ang pagtuturo ng salita ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon tayo lumago, ang gusto ng Panginoon tayo sumunod, maging tagatupad, maging na dapat tayo ay talaga ay nag-a-apply. Kasi nandun ang tunay na saya ng buhay. Nasa pagsunod ang blessing ng Panginoon. Ano po? Kaya po dyan sa ating makikita, point, emphasis, na mahalaga po ang pag-a-apply. Ito'y binibigyan din sa atin upang tayo ay lumago. So pangalawang bagay po na ating makikita, ay una point, pangalawa po yung tinatawag na purpose. So sana po ay inyo pong ito makita nyo. Kasi ang sabi po ng verse 22, balik po tayo dun sa James. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ulitin ko po,
Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. So number 1 po, point, may emphasis. Pangalawa, may purpose ang application. Kung may dahilan, bakit tayo pinag-a-apply ng Panginoon? Kasi kung ating pong inyong babasahin, datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang. Ang sabi po diyan, na inyong dinadaya ang inyong sarili. So, ibig sabihin pala, ano pong purpose, bakit tayo pinagpa-apply? Sabi po dito, to prove na talagang tayo ay may relasyon na sa Panginoon. Na tayo ay may natutunan na talaga sa Kanyang mga salita. Kasi sabi diyan, dapat huwag kayong maging tagatupad ng salita at huwag maging tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. So, pinakamasakit na bagay ay ang dayain ng kanyang sarili. Yung magpanggap na ikaw ay may natutunan pero wala naman. At alam niyo po, para mapatunayan yan, ang kailangan sa isang Kristiyano na nagsasabing nanampalataya sa Panginoon, ang purpose ng pag-a-apply is to prove na talagang ikaw may natutunan sa Panginoon. Na ikaw ay mayroong relasyong tunay na sa Panginoon. Kasi ang sabi po dito sa James, ang issue po dito, di ka tinuro po ni Pablo, tayo tatanggapin ng Panginoon sa pamagitan ng panampalataya na hiwalay sa kautusan, hiwalay sa mga gawa. Pero binigyan din po dito ni Pablo, ni Santiago, kaya po parang, ang idea nga po parang contrasting sila eh. Pero ang gustong ituro lang po talaga sa atin dito ni James ay para patunayan mo yung panampalataya, kailangan talagang ikaw ay may gawa. Hindi para ikaw ay maligtas, kaya kumbaga faith plus work. Pero kaya nga mo sabi diyan, faith alone can save. Pero faith that saves is not alone. Tama po ba? Faith alone can save. Pero faith that saves is not alone. So, ibig sabihin, hindi sapat naman ang palataya ka lang, dapat ikaw ay gumagawa. Kaya mahalaga po sa atin na una, point, binibigyan emphasis, pangalawa, may purpose po ang pag-a-apply. Yan po ay patunayan na talagang tayo ay meron ng relasyon sa Panginoon, na tayo ay may natutunan na. Kasi walang kwenta na tayo nakakapanginig na hanggang ngayon wala pa tayong aplikasyon. Kaya po, sabi po dyan ng, buksan po natin yung cross-reference po na aking nakita. Sa Matthew 21, verses 28 to 32. Sabi po dyan, so ang context po nito ay ang Panginoon ay nangangaral at siya ay tinanong po ng mga religious leaders. Sabi po doon ay anong kapamahalaan meron ka, bakit mo ginagawa ang mga bagay na ito? So alam naman natin ang mga ginagawa ng Panginoon. Pero dahil alam na Panginoon, dahil ang Panginoon ay matalino, tinanong sila. Tinanong na ang Panginoon, sa verse 26, sabi niya, ang sabi ng Panginoon, verse 24, para inyo pong makita. At sumagot si Jesus at sa kanila sinabi, tatanungin ko rin naman kayo ng isang tanong na kung sa inyong sasabihin sa akin, ay sasabihin ko naman sa inyo kung sa anong kapamahalaan ginagawa ko ang mga bagay na ito. So verse 25 po dyan, ang bautismo ni Juan, saan baga nagmula? Sa langit o sa mga tao? Ang issue po kasi dito ay si John the Baptist ay nangangaral, pero hindi siya pinapaniwalaan ng mga religious leader. Kaya nung tinanong ng Panginoon, ng mga religious leader ang Panginoon, bakit mo ginagawa itong mga to? Tinanong din sila ng Panginoon. Ano kung magaba, sinagot lang din sila ng Panginoon. Pero kung makikita niyo dito, pag bumaba yung talata, ang sabi po dyan ng mga religious leader, hindi nila alam. Kaya sinabi ng Panginoon, hindi din nila nalaman. Kaya po nung diniin yun, bakit sabi ng Panginoon, nagbigay ngayon siya ng talinhaga. Ito na po yun yung text natin, yung verse 28 to 32. Ang sabi po dyan, datapwat sa akala nyo, isang taong may 2 anak at lumapit siya sa una at sinabi, anak, pumaroon at gumawa ka ngayon sa ubasan. At sinabi niya, ayaw ko. Datapwat nagsisi siya pagkatapos at naparoon. At siya lumapit sa ikalawa at gayon din ang sinabi. At sumagot siya sa ginabi, Ginoo, ako'y paroroon. At hindi naparoon. Pagdating po ng verse 31, alin baga sa dalawa ang gumaganap ng kalooban ng kanyang ama? Sinabi nila ang una. Sinabi sa kanila Panginoon Jesus, katotohanan sinasabi kayo nyo, na ang mga maniningil ng buwis at ang mga patutot ay mga una sa pinyo sa pagpasok sa kaharian ng Diyos. So ang gusto ko pong i-point dito ay itong mga religious leader na ito, so sila ay kumbaga ay nagkukunwari lang nakikinig kay Juan pero hindi sila naniniwala. Kasi ang idea po dito,
ang gusto ko lang mong i-point, baka tayo kagaya na ng mga ito. Nakakala natin tayo ay nakikinig lang, nasapat na sa atin, pero wala man tayong ginagawa talagang tunay sa ating buhay na para patunayan yung ating pananampalataya. Kaya itong mga ito, tinan nyo, sabi po dyan, hindi nila alam. Kasi hindi nila kaya tanggapin na si John the Baptist ay propeta na nangangaral ng salita ng Panginoon. Ngayon sa atin din, ang gusto ko lang pong i-point sa atin, maging reflection sa atin ito, o implication, ay tayong nakakapakinig din, tayong nagsasabing may pananampalataya na sa Panginoon, dapat tayo ay unang naniniwala at tumutupad ng kanyang sinasabi ng Panginoon. Kasi doon mo mapuprove eh. Kaya po pag binalikan po natin yung James chapter 2, pag itinuloy natin yung ating text po doon, ngayon kasi, di ba, tinuro po, dapat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Ngayon, para patunayan po yan, tinuro din ni James pagdating sa chapter 2, yung pananampalataya na kailangan ng gawa. Pagdating po ng verse 14, anong pakikinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya ay pananampalataya, ngunit walang mga gawa, makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalatayang iyan. So, isipin, ang turo po dyan, hindi kailangan ng pananampalataya ng gawa sa pananampalataya. So, ang idea ang tinuturo po sa atin, para ma-prove na ikaw ay nananampalataya, dapat ikaw ay gumagawa. So, kaya doon po papasok yung application of the Bible. Liban na lamang na hindi application ang kailangan ng tao. Kasi kapag ang taong walang pananampalataya, hindi application ang kailangan nun, regeneration. Tama po? Kailangan mo na talaga siyang baguhin ng Panginoon. Pero tayong lahat na nagsasabi talagang may pananampalataya, nagsasabing nakakilala sa Panginoon, i-prove natin yan sa pamamagitan ng paggawa. Pagtupad sa kung anong sinasabi ng Panginoon sa atin. Maliwanag po? Nakakarating po ba sa inyo? Kaya po, ang sabi po dyan, ang description nga po dyan, kung ating babasahin, ang dami. Meron dyan baog, merong demonyo. Kaya sana, sa ating buhay talagang Kristiyano, patunayan talaga natin na tayo ay, may pananampalataya. Huwag tayong tagapakinig lang. Huwag tayong masatisfied na uupo, dadating uupo, aalis nang walang nangyayari sa ating buhay. Ay malapit nang dumating ang Panginoon. Ay ngayon kung ating hindi i-treasure yun, at ay masasanay na sa ating kinaugalian na tagapakinig na lamang, ay walang mangyayari sa ating buhay. Baka bandang huli, magsisi tayo dahil ang dami nating pagkakataon na sana, dapat ginawa ko na to, di sana'y natuwa sa akin ng Panginoon. Wag sana maging regret sa atin yan. Kaya ito po itinuturo sa atin. Kasi mahalaga ang ating maunawaan na talagang tayo ay may pananampalataya, kailangan may kalakit na gawa. Dapat tayo ay nagiging tagatupad ng kanyang mga salita. Kasi sabi po dyan, yung verse 22, na inyong dinadaya ang inyong sarili. So mahirap po yun, na tayo ay nag-aakalang tayo may pananampalataya pala, ay baka akala natin ay tayo ay ligtas, pero hindi pala. Kasi ang dinadaya natin ang sarili. Nagsasabi tayong may pananampalataya, pero hindi natin mapatunayan sa ating mga gawa. Kaya po, ang hamon sa atin, tayo nagsasabing mananampalataya, gumawa tayo. Kailangan natin ng aplikasyon. Maliwanag po? Sana po nakakarating po sa inyo. Ano po pong sabi ng... yun po, balik ulit po tayo sa talata. James 1, verse 23. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umalis at bardakay kanyang nalilimutan kung ano siya. So, ang hamon nga po sa atin, sapagkat kung sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, number 3 na po pala ito. Pero sige po, balik ang gustong idein ko po muna, mapapaga na naman tayo. So, ang gusto ko pong idein muna sa inyo ay, to prove your faith in Christ, we must apply the Word of God. So, kailangan talaga nating i-apply. Kasi, ito niyo po, ang bunga kumbaga, example na lang sa atin to. Kapag tayo ay may gustong bagay, halimbawa ay may gusto kang i-goal sa iyong buhay. Hindi pwedeng wala kang action eh. Tama po ba?
Hindi pwedeng iintay, parang si Juan Tamad na gustong kumukain ng bayabas, ay inintay na lang na mahulog. Hindi po tama yon. Hindi po applicable yun sa ating buhay Kristiyano. Ano? Naiintay na lang natin tayo lumago, pero wala man tayong ginagawa. Ay tayo ay pray ng pray. Tayo ay gusto natin na tayo ay lumago, magbunga sa Panginoon. Pero hindi man tayo gumagawa. Ay mahirap po yun. Hindi naman ang paglago ay instant. Yan ay may kilakip din. Ang sabi nga ay, bagamat biyaya na tayo ay lumalago sa tulong ng Panginoon, pero hindi tayo aasa doon. Kasi ang kalooban ng Panginoon, ikaw ay palalaguin kung ikikanyang gagamitin. Ay paano tayo magpapagamit kung hindi tayo natupad sa kanyang mga sinasabi? Kaya po, mahalaga po ito. Sana po ay inyo pong makarating po ito sa inyo. Na sana nga ay ako ay katulad na sana ma-realize natin na ang tagal ko na sa Panginoon, tagal ko na nakapakinig, ang dami na. Hindi na nga po tayo kulang sa sa mga pag-aaral, sa itinuturo para tayo lumago. Ang kailangan, kulang talaga ng sa atin ay ito, mag-apply, gumawa. Kaya minsan mo, nakakalimot tayo sa mga bagay-bagay kasi hindi agad natin ginagawa nga po. Pero kung ang isang tao hindi nautagad, parang sa amin po sa shop. Kaya kami lagi napapagalitan o nasisermonan paminsan-minsan. Kasi lagi merong inuutos sa amin na kailangan namin gawin. Pero hindi namin agad ginagawa. Kumbaga nagpapasaka-saka. Ay di, ang punot dulo sa dulo, ang ending, ay di sermon, mapapagalitan. Kasi sinabi na, tinuro na, ay hindi mo agad ginawa, ay di magkakamali. Ganon din po sa Panginoon. Hindi mo kailangang intayin na ikaw ay magaling na. Kasi halimbawa, gusto mong matutong mag first fruit, ay hindi ka naman nagtatights. Tama? Gusto mong magbunga, ay hindi ka naman nagsusulwin. Gusto mong matuto, lumalim sa Bible, ay hindi ka naman nagbabasa. Gusto mong mapalapit sa Panginoon, ay hindi ka naman nagpe-pray. Ay para saan po na ating mga ginagawa ito kung wala talaga tayong pagsunod na una? Ay bago natin pangarapin yung buhay na talagang tayo ay malago na, ay dapat dun pa lang sa basic na tinuturo sa atin ng Biblia, dapat dun pa lang una, dapat dun pa lang tayo nagsisikap. Dapat yun na talaga yung tinutupad natin, ginagawa natin sa ating mga buhay. Tama po? Nakakarating po sa inyo? Kaya may purpose po yan. Hindi para lang basta i-apply ang sinasabi ng Panginoon. Ibig sabihin, parang napuputunayan talaga natin na tayo ay may relasyon na sa Panginoon. Kasi ang gusto ng Panginoon sa atin ay hindi lang na maging tagapakinig. Ang gusto niya, tayo ay niligtas niya, hindi lang para maging tagapakinig, kundi maging tagasunod din naman niya. Kasi doon ang kalooban ng Panginoon. So maliwanag po, nakakarating po sa inyo. Una, point. Pangalawa, yung purpose. Pangatlo. So, sana po makarating ko. Ito, pangatlo po. Ito, medyo kakaiba po yung terminology nito. For the sake po ng letter P. Number 1, point. Number 2, purpose. Pangatlo, yung tinatawag na prism. Ang layo, saan galing yan? Prism, yung reflection. Kasi po yung prism, sa science, kasi nabasa ko po yan, ang prism po kasi ang object niyan, pagkang idea, pag tinamaan siya ng liwanag, so ito yung magre-reflect ng maraming iba't ibang kulay. So, ang idea ko po dyan ng prism ay reflection. Kasi kung inyo po makikita dun sa chapter 1, verse 23, sige, basahin ko nga po ulit. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ng kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili, at siya ay umalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. So tunay naman po yan. Kaya po prism, reflection, isabihin ay, ito ay reflection sa atin talaga, yung aplikasyon. Bakit? Ang tunay talagang nakakapanginig, ginagawa agad. Bakit? Kasi nga, ang tao ay makakalimutin. Kapag may napakinggan at hindi agad nagawa, nakakalimutan agad yon. At ano niyo po, parang in-example po dyan. Ito nyo, sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng, nakilala nata ako. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin. Sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya'y umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya.
So, ito tunay po sa atin. Ito nyo. Kapag tayo nanalamin, ito mo, ang haba na ng oras ang ginugugol natin sa salamin, pero pagkatapos, anong sunod? May dumigaan mo ka. Yung halos mabasag din yung salamin, pero pagkatapos, hindi mo na agad alam ang iyong itsura. So, tunay po yan. Kumbaga, ang reflection po yan sa atin, prism, ay, kasi yan pong ginamit po dyan symbol yung mirror kaya reflection. So, tayo, bakit kailangan natin ng application, prism, reflection po sa atin, ay tayo makalimutin, kaya kailangan gawin agad talaga natin. Kasi ito mo, ang isang taong tumitingin sa salamin, pag umalis, nakakalimutan na siya. So, dapat tayong mga tao, tayo nagsasabing mga Kristiyano, dapat tayo, pag talagang nakapakinig ng salita, bagamat makakalimutan talaga natin, ang gawin talaga natin, gawin agad. I-apply agad natin. Kasi yun naman talaga ang susi dun Wala namang ibang kailangan gawin para lumago, kundi ang pagsunod lang naman Yun lang naman ang kulang sa atin. Kaya po sa ating buhay, ay ang gustong ipakita na sa atin ito na ang mga bagay na itinuturo sa atin para ma-retain po sa atin ay kailangan gawin po agad natin. So, ang reflection po dyan, kung paano ikaw ay tumitingin sa salamin, dapat hindi mo nakakalimutan. So, paano mo makakalimutan? Gawin agad. Aplikasyon po. At yan ay makatutulong po sa atin na kumbaga ay maboost tayo. Kasi tayo ngay makakalimutin Yun lang, ang idea lang po dyan. Pag naging makakalimutin, ang susi lang dyan, gawin natin. Yun lang naman po. Ang pinaka-importanting bagay na ating makikita po dyan. So, kaya po may purpose, may point, may purpose, may reflection. So, ano natin? Ating bulahin na sa ating mga sarili. Na kapag tayo ay may napapakinggan, gawin po agad natin. Lalo tayo ay natuturuan talaga. Ang daming tinuturo po sa atin. Alam ko po, hindi naman natin kayang i-absorb lahat yan. Wala naman talaga dito yung perfect na, ay, pambira, nakita mo na, naturuan ay talagang ginawa na agad lahat. Hindi naman po, may step po yan, may bahagdan. Huwag naman tayong humakbang ng over. Kaya susi lang po dyan ay sumunod. At yan ay ang Panginoon na bahalang magpalago niyan sa atin. Na hindi mo i-expect na, akala mo natutupad mo na itong bagay na ito. Kasi bakit? Kasi nagsimula ka sa maliit. Wag natin, ulitin ko po, wag nating pangarapin na tayo maging tagatupad na agad ng mga bibigat na bagay kung yung sa maliliit na bagay hindi pa tayo nakakatupad. Kaya po, tulungan naman tayo ng Panginoon. Kasi ang Panginoon naman may biyaya sa atin na tayo ay maging tagatupad ng kanyang mga salita. At, so yun po, point, purpose, prism. At yung pang-apat, ito po yung, sana dito po tayo mapagpala. Ito po yung, dito tayo mag-dwell. Ang sabi po ng James chapter 1, verse 23, ng verse 22 hanggang 25, basahin ko na lang po ulit. Datapwat maging tagatupad kayo ng salita at huwag tagapakinig lamang na inyong dinadaya ang inyong sarili. Sapagkat kung ang sino man ay tagapakinig ng salita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kanyang talagang mukha sa salamin, sapagkat minamasdan niya ang kanyang sarili at siya ay umaalis at pagdakay kanyang nalilimutan kung ano siya. So ito po yung point natin, pagdating ng verse 25, ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan, ang kautusan ng kalayaan at nanatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot. So maliwanag po dyan nagsisiyasat ang sakdal na kautusan at hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang ginagawa. So, yun lang po, doon pa lang po, makikita po natin ang susi ng masayang buhay ay yung masunurin. Isipin talaga, number 4 na ating point ay point, purpose, prism, and then prize. So, meron pong reward ang masunurin. Kaya po yan, ating basahin po ulit. Ngunit ang nagsisiyasat ng sakdal na kautusan ang kautusan ng kalayaan at nananatiling gayon na hindi tagapakinig na lumilimot, kundi tagatupad na gumagawa, ay pagpapalain ng taong ito sa kanyang
ginagawa. Kaya po pag atin pong titingnan dyan, ang sabi po dito, sa Joshua chapter 1, verse 8. So Joshua chapter 1, verse 8, ito po ang sabi ng Bible, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulay-bulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nakasulat dito. Sapagkat kung magkagayon, kapag daw tayo pala ay nagbubulay araw at gabi at tinitiyak na masunod na gawin ang lahat ng nakasulat dito, kung magkagayoy iyong pagiging hawain ng iyong lakad, at kung magkagayoy magtatamo ka ng mabuting kawakasan. So ang susi po ng masayang buhay ay nasa pagsunod. Tama po? Kaya wala pong iba, kaya po ang talagang kalooban sa atin ng Panginoon, bakit bakit kailangan natin ng aplikasyon ng ating mga panig? Kasi dito naman tayo sasaya. Ang pasaway, walang kasiyahan dyan po. Kasi siya yung namumuhay sa kasalanan. Pero iba po ang pakiramdam na ikaw ay nakakasunod sa Panginoon. Kaya po, iyong pagiging hawain ng iyong lakad. Kasi yung pong yung hindi tagatupad, mayroong may burden yan sa kanyang buhay eh. Mayroong bigat yang dinadala. Kasi kasalanan po yun. Pero kapag ikaw ay nagsisikap na matupad ang iyong napapakinggan, ang iyong ginagawa, ikaw ay pagpapalain talaga ng Panginoon. Kaya po, atin pong ito sa Deuteronomy, atin pong bulahin po ito. Kasi ito po yung pangako ng Panginoon talaga sa mga masunurin. Kumbaga doon sa mga nag-a-apply ng kanyang mga salita. Sabi po ng Deuteronomy chapter 28. So buong chapter po yan nakalagay dyan. Kasi, meron po talagang blessing sa sumusunod sa Panginoon. Kumbaga kumbaga ay biyaya na makasunod. Pero ang nakakatuwa sa Panginoon ay hindi lang alam niya ang ating pong buhay. Kaya sabi po dyan, Deuteronomy chapter 28. At mangyayari kung iyong didingging masikap ang tinig ng Panginoon mong Diyos upang isagawa ang lahat niyang utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito, ay itataas ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng mga bansa sa lupa. At ang lahat ng pagpapalang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo kung iyong didigin ang tinig ng Panginoon mong Diyos. So ito na po, isa-isa ng Panginoon yung mga magiging mapalad ka sa bayan at magiging mapalad ka sa parang. Magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan at ang bunga ng iyong lupa at ang bunga ng iyong mga hayop, ang karagdangan sa iyong bakahan at ang mga anak ng iyong kawan. So kaya po biyaya po yan. Kasi ang tunay, ang tao minsan, bakit ang tao hindi makasunod sa Diyos? Kasi bakit? Siya ay distracted ng mga bagay ng mundo. Kasi tignan po dyan, isipin, para pala kayo pagpalain talaga ng Panginoon, ang kailangan may unahin siya, sumunod ka sa Kanya. Ang sabi po dyan, magiging mapalad ang bunga ng iyong katawan, so bigyan ka ng magandang kalusugan. Kasi minsan ang tao gustong-gusto magtrabaho, gustong-gusto magkapera, pero napapabayaan ng Panginoon, yung pagsunod sa Panginoon. Kaya ang susi po talaga ng maayos na buhay, masayang buhay, yung ikaw ay tagatupad, ikaw ay gumagawa, ikaw ay sumusunod. Kasi nakakalungkot sa atin, minsan, dahil sa mga maliit na bagay, nakakalimutan na natin ang Panginoon. Sa halip na sumunod tayo, mas inuuna natin yung ating sarili. So sana wag po dyan. Kasi ang susi dyan, sabi po dyan, maging Diyos sa mga alagang hayop, kung gusto mong padamihin, sabihin talaga dapat ikaw ay kumbaga ay, kaya yung pong yung pag-attend, itong pakikinig natin, hindi po ito hindi ito sayang. Kumbaga ay minsan pinagpapalit ng iba dahil lang sa kumbaga temporal na kasiyahan ng mundo. Pero hindi mo alam, ito talaga yung masayang buhay. Na ikaw ay nakakatupad ng kalooban ng Panginoon. Kaya po, sabi po dyan, pagka binasa po natin, magiging mapalad ka sa iyong pagpasok at pagiging mapalad ka sa iyong paglabas. Pasasaktan ng Panginoon. Sa harap mo ang iyong mga kaaway na nagbabangon laban sa iyo. Sila'y lalabas laban sa iyo sa isang daan at tatakas sa harap mo sa pinyong daan. Igagawad sa iyo ng Panginoon ng kanyang mapagpapala sa iyong mga kamalig at sa lahat ng pagpatungan mo ng iyong kamay at pagpapalain kaniya sa lupain na bigay siya ng Panginoong Diyos.
ilalatag ka ng Panginoon isang bayang banal sa Kanya, gaya ng Kanyang isinumpa sa iyo, kung iyong gaganapin ang mga utos ng Panginoon mong Diyos at lalakad ka sa iyong mga daan. At makikita ang lahat ng mga bayan sa lupa, at ikaw ay tinatawag sa pamamagitan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. So, ito mo, makikita po na dyan na ikaw ay hindi lang pagpapalaan ng Panginoon, kundi magiging blessing ka din sa iba. Kasi ito mo, kapag ang isang tao ay tagasunod ng kanyang mga salita, blessing naman talaga yun eh. Nakakahamon ng buhay niyon kasi masunurin. Kaya tinan po dyan, sabi dyan ng verse 10, ikaw ay tinawag sa, at makikita ang lahat ng mga bayan sa lupa, at ikaw ay tinawag sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoon at sila'y matatakot sa iyo. At ikaw ay pasasaganahin ng Panginoon sa kabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, sa bunga ng iyong mga hayop, at sa bunga ng iyong lupa, at sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong mga magulang upang ibigay sa iyo. Kaya po doon, sabi po dyan, pasasagana yan ng Panginoon sa kabubuti mo. Kaya po, mahalaga talaga na matutunan talaga natin na mag-apply. Kasi tingnan niyo po, ang sabi po dyan, pasasagana ng Panginoon sa kabubuti mo, sa bunga ng iyong katawan, sa bunga ng iyong mga hayop, sa lupain na isinumpa ng Panginoon sa iyong magulang upang ibigay sa iyo. Kasi tayo ay halimbawa, tayo ay natuturuan. Kasi ay hindi natin ginagawa, pinagpapalit natin sa Panginoon. Kasi sino ba talaga po dito talaga yung na nung sumunod sa Panginoon ay pinabayaan ng Panginoon? Wala naman po, di ba? Sino po dito na nag-apply ng giving, natutong magkaloob sa Panginoon, ay pinabayaan talaga ng Panginoon? Wala naman po yan, Na sino dito nung natutong magbasa ng Biblia ay wala talaga natutunan? Manalangin. Lahat na po, mag-soul winning. Lahat po ng ating ginagawa, ang kailangan po lang natin ay sumunod. At doon tayo pagpapalaan ng Panginoon. Kasi, bakit pag tayo matatakot? Wala tayong tiwala sa Panginoon. Ay, ang Panginoon ay marunong sa lahat. Alam naman niya ang ating buhay. Kaya kung tayo susunod lang din naman, ay sumunod na tayo. Yung ating i-atras, yung ating, kumbaga ay, kasi yun po kumbaga, yun nga, sa giving, lahat naman tayo, wala namang, nung natutong magbigay, pinabayaan ng Panginoon. Mas napatunayan nga nila, na ang sumunod sa Panginoon, masaya, kasi pinagpapala talaga sila ng Panginoon. Ganon din sa soul winning. Wala naman, sino dito yung, namigay ng tracts, naka 1,000 na wala pang natanggap. Wala naman, sabihin, magtyaga lang tayo, magsikap lang tayo sumunod, tayo pagpapala ng Panginoon. Nandun ang kasiyahan sa pagsunod. Obedience lang ang iniintay lang talaga sa atin ng Panginoon para tayo pagpalain ay tayo maging masunurin. Ay tayo pinipilit natin yung atin. Ay kaya tayo minsan bakit Panginoon ito mo? Sa prayer, ganun din. Tinuturuan tayo ng Panginoon. Pero bagamat, sino dito talaga na ang daming pinagpipray pero hanggang ngayon walang tinutugon ng Panginoon? Wala naman Bagamat ang minsan hindi lang pabor sa atin, pero ang mahalaga tinutugon tayo. Isabihin, hindi yun ang kalooban sa atin ng Panginoon. Kumbaga ay kung kalooban sa atin ng Panginoon yan, ay di bibigay ng Panginoon yan. Ang kailangan lang talaga natin gawin ay humingi sa Kanya. Kaya po, pag humingi talaga tayo doon sa Panginoon, ay bibigay talaga ng Panginoon sa atin yan. Kaya po, ang kailangan lang talaga natin sumunod. Magtiwala sa Panginoon. Kaya po, sabi po dyan, binasa po natin dyan, bubuksan na Panginoon sa iyo ang Kanyang mabuting kayamanan, ang langit, upang ibigay ang ulan. So, ang gusto lang pong i-point natin dito, may pagpapala, may prize. Kumbaga, mayroong consolation ang taong nagtitiwala at sumusunod sa Panginoon. Yung gumaganap at hindi lang tagapakinig. Lagi ko pong uulitin sa inyo, ito po yung mensahe ng Panginoon, na tayo huwag lang maging tagapakinig. Dapat tayo ay maging tagatupad. Kasi kung inyong makikita doon sa chapter 28, 14 verses lang po yung binanggit dito na pagpapala. Pero yung sumpa, mula verse 15 hanggang verse 68. Imagine yon. Kapag ang isang tao pala hindi talaga nasunod sa Panginoon at hindi masunurin. Kumbaga, sanay na siya makikinig lang pero hindi tumutupad. Tignan nyo ang mangyayari. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ang tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mga utos, at ang kanyang mga palatuntunan na aking iniutos sa iyo sa araw nito,
na ang lahat ng sumpang ito ay darang sa iyo at aabot sa iyo. So kabaliktaran po nung ating binasa kanina, ito naman yung sasabitin ng mga hindi tagatupad. Kaya warning din po ito sa atin. Na tayo ay na tayo ay hanggang ngayon ay tagapakinig lang. Wala tayong balak na maging tagatupad ng kanyang salita. May warning din ang Panginoon sa mga hindi tumutupad. Kaya wag niyong ipagwalang bahala po ito. Hindi po magaang bagay na tayo ay nakikinig lang pero hindi tumutupad. Kasi may binigyan na warning ang Panginoon eh. Susumpain ka sa bayan at susumpain ka sa parang. So bagamat mahabang basahin po ito, pero ang point lang po natin ito ay maging tagatupad po tayo ng kanyang mga salita. At hindi naman tayo pababayaan ng Panginoon. Ang sino mang nagtitiwala sa kanya at sumusunod, yun ang pinagpapala ng Panginoon. So ang masayang buhay ay nasa pagsunod. Nasa paggawa. Yun lang kulang sa atin, ang mag-apply. Kaya po, sana ngayong gabi, dapat ito ay, naging makabulan sa atin. Na hindi lang basta natin ito napakinggan. Kasi sayang naman yung ating pag-attend. Sayang naman natin yung ginagawa nating pag-effort, pagpunta dito. Kung wala naman, pag-uwi natin, wala naman tayong i-apply. Ay dadating lang uli ang linggo na tayo makikinig, yung walang mangyayari, wala, sayang. Edi, ang dinaya natin ay ang ating sarili. Basta yung maloko ng ibang tao, mga scam, ay samasalasa. Yung dayain mong sarili mo na ikaw ay tagapakinig pero wala kang ginagawa, wala kang tinutupad. Ay, mahirap pong bagay yan. Kaya po, ang hamon po sa atin ngayon ng kanyang mga salita ay very basic. Walang kailangang mahabang formula na kailangan mo, wala. Ang kailangan lang mo sumunod. I-apply lang ito, application lang. Kasi yun lang naman po ang kailangan natin gawin. Kaya nga po, nakakatuwa pagka, kay Janjan, laging may application. Isabihin, hindi kailangan, napakinggan mo lang. Kailangan lagi mong i-apply agad to. Kasi, yun nga, makakalimutin tayo eh. Lagi na tayong pinaalahan ng Panginoon. Ay tayo din naman makakalimut kung hindi natin gagawin. Kaya ayun lang po ang susi. Maging tagatupad ng kanyang mga salita. Maliwanag po ba? Nakakarating po sa inyong mensahe ng Panginoon? Alam ko po, kulang itong pagpapaliwanag ko, pero sana, ang tumatak sa atin, maging tagatupad tayo. Huwag tayong manatili sa ating estado ng buhay na tayo ay kontento na sa ganito. Na tayo naging tagapakinig lang. Kahit magiging gaya tayo ng iba na satisfied na. Tayo pa naman nagsasabing tunay, nakakilala sa Panginoon, nanampalataya sa tunay na Panginoon. Tapos hindi natin ikayang ipakita yung ating pagsunod. Ay baka, paano tayo paniniwalaan ng ating mga kasama, ng ating mga inaakay sa Panginoon? Kung tayo mismong nagsasabi, ay hindi naman tayo tumutupad doon sa kanyang tinuturo. Kaya po hamon po ito sa ating lahat. At sana po ay, hindi lang ito basta mensaheng dumaan sa inyo na napakinggan. Dapat ito po ay i-apply na natin agad. Kasi alam ko po, sa dami ng sinabi ko, sa konting oras na nalimipas ito, lahat makakalimutan nyo yun eh. Kasi lahat po ng nare-retain sa atin, makakalimutan. Lahat ng napapakinggan natin, 70 to 80% nakakalimutan agad natin. Lalo pa ang ating isipan naman hindi naman ganun ka-bombarded ng salita ng Panginoon. Minsan nga, pag uwi natin, salip na magbulay tayo, anong hawak natin? Moses mo na, diba? Reality po yan. Kaya, pagka ating talagang hindi agad ginawa yan, ay makakalimutan talaga natin. Kaya po, yan, lakas ang amen ko yung makano. Kasi sa amin, pag talaga may sinabi, nagkakalimutan namin, hindi namin nagagawa. Ay, hindi ganun talaga yun. Kaya sa atin, i-apply din natin yan sa ating mga buhay. Na tayo maging hindi lang tagapakinig. Tayo ay naging tagatupad lang. Kaya po, mahalaga po yan. Very basic, pero kailangan po natin sa ating mga buhay. So, yun, nakatagal po ako ng 7, So, kaya po, sana, napagpala po tayo ng kanyang mga salita. Ang hamon po sa atin, maging tagatupad, huwag lamang tagapakinig. So, tayo po ay manalangin, tayo po ay